Magandang gabi po sa lahat. At bago ang lahat, bago tayo magsimula at magpaparami tayo ng audience, ipapatugtog ko muna yung aking ah, theme song ng aking programa. At ang kantang ito po ay aking kinumpose, original song ko. Kaya sa tingin ko magandang pakinggan naman ninyo. At ito po yun, ang title po ng ating kanta. Actually, wala pa ako naisip ko anong title natin dito. Pero yung tema nito ay tema ng dapat tayo magiging matapang. So, ito po yun. Magandang gabi, Relly Asistio. Perez, Maya Paabigay. Buksan mo ang puso mo, bayan ay may pag-asa pa. Susi ay baguhin lang, sistema ng hustisya, sistema sa daang taon na niloloko, inabuso. Naisilang ang rebellion dahil sa mga abusado. Nagalit ang mga Muslim dahil sa diskriminasyon. O Diyos ko, Tara na po, babaguhin natin ang ating bayan. Gamitin natin ang tapak, talino, at katapatan sa katotohanan. So, magandang gabi po sa mga kababayan ko. Ito naman po tayo sa isang napakalahalagang usapin na dapat malaman po ng bayan. At ang itong ating usapin po sa ngayon ay may tanong. Yung mga bank accounts ba na ipinakita ni dating Senador Antonio Trillanes doon sa Quadcom hearing ay kay Duterte ba yun? Yun ang ating tanong sa ngayon. Kung ang tanong na yun, anong isasagot natin? Well, makinig na lamang po kayo at kung ako tanongin nyo, tingnan nyo kung ano ang magiging sagot ko dito. At dito nyo po malalaman na ang inyong makikita ay talagang totoong-totoo na kay si Duterte ang may-ari nito. Ang aking ginagamit dito po na ginagamit po rito na na basihan ay hindi po standard evidence. Ang akin pong babasihan dito ay isang ebidensya na nagbabase po sa karanasan ng tao, nagbabase po sa normal na ugali ng tao, nagbabase po sa tinatawag na habits of life or experience of mankind. Alam mo, itong aking binabasihan, para sabihin nyo kung bakit ako nagsasabi ng totoo, ay ito po yung tinatawag na hindi or extraordinary, hindi siya ordinaryong ebidensya na kung sabihin mo ordinaryo, hindi po siya ordinaryo. Kung hindi, isa po itong ebidensya na napakataas ang uri. Mataas ang uri ng ebidensya aking gagamitin sapagkat po, itong klaseng ebidensya ang ginamit po ni Haring Solomon. Yung tinatawag na Solomonic Decision. Ang Solomonic Decision po, para maintindihan ninyo, ay isang desisyon ng isang matalinong tao na nagbabase po sa kung ano ang totoong reaksyon ng tao sa mga bagay. Tingnan ninyo, si Solomon, ang problema niya,
paano niya mabigyan ng solusyon kung sino sa dalawang ina ang totoong nanay nung bata? Kasi yung dalawang babaeng yun, nagsasabi na sila pareho ang may-ari ng bata. Si Haring Solomon ay wala po siyang ebidensya na hawak. Wala po siyang birth certificate na hawak. So ano pagbabasihan niya? So tanging talino lamang niya ang kanyang babasihan, yung kanyang pagiging henyo sa mga bagay-bagay. So ano ngayon? Ito ngayon ang nakita. Nakapag-isip ng sitwasyon, si Haring Solomon, na gagawin niyang pagsusulit sa dalawang babae para malaman na kung sino ba sa dalawa ang babae ang totoong nanay ng bata. So, para malaman niya, sinabi niya ngayon, ito ngayon, para naman ay may bigyan natin ng solusyon kung sino ba talaga ang nanay ng batang ito, ang gagawin natin ngayon para walang lugi ay paghatiin natin ang katawan ng bata. Ang kalahati po, ibibigay natin sa isang babae na yan. Ang kalahati, ibibigay natin sa isang babae na yan. So ngayon, dito ngayon sumagot ang isang babae. Sabi niya, Haring Solomon, huwag niyo na po hatiin ang bata. Ibigay niyo na lang po sa kanya. At ako po, payag na po ako na ganun po ang mangyari. So doon nakapag-isip na si Haring Solomon na ang totoong nanay ng bata ay yung nagparaya. Yung ayaw hatiin ang katawan ng bata sapagkat po ang bata ay isang napakahalaga para sa isang ina at ang ina ay laging nagsasakripisyo alang-alang sa kanyang totoong pagmamahal sa kanyang bata. So ganun po sana ang sukatan ng katalinuhan para sa lahat ng ating mga judge sa ating bayan. Nakakalungkot po isipin, kung babasahin mo ang mga desisyon ng ating Korte Suprema, kung babasahin mo ang mga desisyon po na binibigay ng ating mga korte sa lahat ng mga halos na kaso sa ngayon, ang ating korte po ay isang korte na ebidensya, na dokumento at objects. Bihira lang sila gumagamit, no? Dokumento, objects at saka testamento. Yun lamang po ang binabasihan ng ating mga korte para makapagbigay ng kanilang desisyon sa bawat kaso. Ibig sabihin po, yan po ang napakababaw na mga huwis. Ganon kababaw po ang mga huwis natin ngayon. Pasensya na sa mga Supreme Court, ganon din po kayo kababaw sa inyong desisyon. Siguro, darating ang araw na isa-isahin kong desisyon ng Supreme Court para masabi ko na napakababaw. Sa ngayon po, ang ating pag-usapan, totoo ba na ang mga pinakita ni Trillanes na mga bank accounts ni Mr. Duterte kuno ay si Duterte ba talaga ang may-ari? Yan ang tanong. So paano natin sasagutin yan kung iyan ang tanong? So sagutin natin yan ng matalinong basihan at matalinong pag-aanalisa. Okay. Pero bago ang lahat, nais ko muna ipapakita itong pinisenta ni Trillanes. Balikan natin ang alaala ng Quadcom na hearing na yan. Mamaya ko na ibabalik yung aking kanta, ha? Okay. Ito, isi-share ko po. Itong hearing ng Quadcom, 11th hearing, na kung saan makikita natin dyan si Trillanes ay nagpipresenta ng mga dokumento na sinasabi niya na mga bank accounts, bangko ni Sara Duterte
at saka si Digong Duterte. Ang tanong ngayon, totoo ba yan? Alalahanin niyo po ang kabuuan ng deposito nito, umaabot po mahigit ng 2 bilyong piso. Ito po yung sabi na sa ebidensya ni former Senator Antonio Trillanes ay datos lamang ito bago maging presidente si Digong Duterte. Ang ibig sabihin po, hindi pa sa presidente, kumikita na siya ng malaki. Kung totoo yan. Okay? Ngayon, nakabase sa aligasyon ni Antonio Trillanes na yung mga pera na yan ay wala namang ibang pinanggalingan kasi po, wala namang ibang hanap buhay itong mga Duterte kundi politika. Kung politics ang pag-usapan, pwede siya magnakaw sa kabanang bayan ng Davao City. At kung titingnan mo naman ang confidential fund ni Duterte nung siya mayor, ay maliit lang, nasa 200, 300 million. Pero, nung tiningnan mo yung confidential fund ni Digong Duterte nung siya Pangulo ng Pilipinas ay hindi po bumababa sa 4 na bilyon bawat taon. Kung ang ibig mo sabihin ito, kung 6 na taon po siya naging presidente, 6 times 4 is equals to 24 billion pesos na tumataginting. Ang malawak na kanyang pagpipilian kung paano niya gagawin, gagastusin ba, ibulsang iba, ibigay ang iba para sa war on drugs, ibigay para sa rewards. Ganon po ang totoo naman nangyari. Ito nung siya presidente na. Binigay niya rewards, sabihin na natin, marami na yung tinatawag na 1 billion na ginasta niya para sa mga rewards. So kung 24 billion ang naipon niya, so ibawas mo 1 billion at ibawas sa pang-iba, so hindi po bababa sa 12 billion pesos ang nalikom ni Digong Duterte bilang kanyang pera ngayon na tinatago sa kanyang kaban. At kung totoo itong sinasabi ni Trillanes, ibig sabihin, ganun talaga pala ugali ni Digong Duterte. Okay? So bago natin pakinggan si Trillanes, nais ko muna magbati. Si Presperes, Maya Pabengi, Reli Asistio, Bindagahe from Rome, Italy, Efren Tan Barreto, Rizalino Ansiro, galing sa pera ng mamamayang Pilipino. Ricardo O, good evening, Dr. Toto Bunyog Kausing. John Patrick Di Mesa, good evening po, attorney. Renato Serra, Dr. Toto, good morning, watching from New York City. Lady Peralta, Diosdado Villa, tapos si Ida Braid, God bless you. Tapos Ray Vilangel, Christopher Talabukon, Socorro Luciano. Good evening, Attorney Toto Kausing. Prayer for you to sustain and overcome the challenges along your way in your fight against injustices and corruption. Thank you for praying. Jonalyn Antone, Attorney, lahat marunong ka, ibubuto kita para senador. Pangampanya kita dito. Salamat po, Jonalyn. Roger Buri, good evening, Attorney General Toto Kausing, our future senator for 2025 election. Bueno Balbieran Carta. A.S. Makisi, good evening po. Rene Raganas, sobra talaga ang mga Duterte. Estrelito Jose Salvar, ang mga magnanakaw nga namang mga Duterte. Jupiter Pluto, magandang gabi po, Engineer Toto. So Mel Mendez Bulabos, mga mandurugas ang mga Duterte. Pipot Bergancia, mabuhay ka idol, the singing senator. Yoy Ong, watching live in Antarctica, campaigning hard for katotohanan. Kabunyog, Dr. Attorney Engineer Toto Kausing. Okay. Exi Nidia, good PM. Kabunyog. Tapos si Kabunyog John Kabinbin sa Batangas. Tapos kaya natin to, tuloy-tuloy na laban. Umom Reacts, Fernando Rafael Cuervo. Buenas noches, Señor Fernando Rafael Fernandez Cuervo. In La Rioja, Logroño, La Rioja, España.
Viva, Tulits Danukon, Salute, Engineer Toto Kausing, Julian Garcia. Good evening po, Attorney Toto Kausing, para Senador. Nakasuporta po kami from Laguna. Maraming salamat. Tulits Danukon, ibuto po kaya kapo namin, Attorney Toto. Vivian Sarimo, 59 pesos na ang $1. Wow, tumas na, matindi na. So, bumabagsak na naman ang ekonomiya ni BBM. Danilo Salcedo, more power to you. Aga Gonzales, kung may tunay na ebidensya kayo, dalhin ninyo sa korte. At kung di totoo yan, paano kung ikaw naman kasuhan? Walang problema yan. Kailangan matatag ka. Kung talagang totoong tao ka, you have nothing to be afraid of. And in this case, if Duterte is indeed very sure that he has no money such as this big, then he has nothing to worry about. Pero ang problema, takot siyang pumirma. Dynamic person, ang kanyang ginagawa, kunwari, pirman ko yan. Kunwari, pirman ko yan. Kapag sabay-sabay kami magpakamatay dito. O di kaya, anong gagawin niya? Magpabibitayan lang daw sila. Kusay na bato, ayong gabi, Attorney Toto, kasi mabuhay ka. Papaya magawi. Orland, sabay. Diamond Sky Power, Jollibee, Bistado, Ladlad, Nahukay, Tinatago, Sara Digong. Tapos Ara Resente, Celerino Caluwag, Andres Efren Rillion, Mel Yanga, Isabelo Banyaria, Roel Kaagbay, Dynamic Force, to sinaw nga kayo imong ulo, kahanap ng butas ng mga Duterte. Walang problema, kalbo tayo, wala tayong magagawa eh. Jomel Bautista, grabe, talaga malalaman ng mga katiwalaan nila, salot sa mga lumalaban sa kasamaan. Mon Barbas, good evening. Domingo Ligario, maayong gabi, Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. Luis B. Santos, siguradong makakatulong ang senador. Alam mo yung Luis Santos, yan po ang mayor dati ng Davao City, ang pangalan. So, nagiging DILG, yan ni Marcos nung araw. Yun ang kalaban ng Duterte. Naging kalaban niya, pero matanda na kasi. Kaya hindi si Duterte na pumalit. Siguradong makakatulong, sabi niya. John Ariz, halata, masyado mga modus, mahina ang diskarte, kahit high school ka, kalang madetect mo yan. Fernando Palyon, ikumpanya ko po kayo dito sa Antique. Madamong salamat sa Antique. Magpagawa ako ng tarpaulin mo. Salamat Dynamic Force. Humana og pirma si Peradi, makinig ka kay Atty. Panelo. Wala pang pirma, kunwari lang yan, mga bogus yan, mga budol yan sila ni Atty. Panelo. Nelson Lirio, Senator Toto, ibubuto ka namin ng aking pamilya para mababawasan ang korupsyon sa bayan natin. Makaasa ka po pag manalo tayo. Alhiani, Aloha Angel, Mag-amang Duterte, magnanakaw. Chris Manikad, naimbag nga rabin, king ka, sen, dek ka, Toto Kausing. Okay. So, mapiabingi, maimbag rabin, at saka, asa yung, ko, where's my bag? Okay. Okay, anyway, pagpatuloy lang natin ito. Ito po, pakinggan muna natin si Trillanes. Kay Duterte noong 2016, tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya at doon nga po kami nakakita ng mga deposito sa sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. At kung papayagan po, Your Honor, meron po akong PowerPoint presentation para po makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte and his family. How many minutes will be your presentation? Ano na po yan? 5 slides lang po ito. Pero I will focus on the last slide lang ho. Sige, Mr. Chairman.
Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Yan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro ng mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang dalawang checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos proceeds of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-encash, no? Tapos itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. So, kaya po nung
nung sa Davao pa lang, pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila nga ay ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, ano, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit na mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Asierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kaya makita natin dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin, pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Oy, protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug list hanggang after 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. So, nakita mo, ang habang nagre-report si Trillanes, nakapanood lang si, si Duterte. So, ang ibig din sabihin nito ay ano ba ang ginagawa ni Duterte dito? Kita mo siya, parang sanay talaga. Kung ako tanongin mo, talagang sanay siya sa mga diskarte. Kaya kung sanay siya sa mga diskarte, so ang pinapakita niya, baliwala, hindi naman totoo yan. At dito, makikita niyo rito na siya po ay naghamon pa, pipirma daw siya. So yan ang sinasabi niya, napipirmahan. Pero ang style nga, sabi nga ni Trillanes ay bawi, laban, bawi, laban, bawi. Oo, pero pirmahan tapos final, hindi. So ganun po ang ginagawa ni Duterte. So kung ganun ang ginagawa niya, ay ano ngayon yung paano ngayon dimiskarte si Mr. Duterte. So kanyang sinasabi ay pwede niyang anong ginagawa niya? Sabi niya, magpapakulo magpapakamatay ako kung totoo yan. Parang ganun ang sinasabi niya. Kaya kung tapos sabihin naman niya, gagawa siya ng senaryo, babatuhin o kung anong issue. Sa bandang huli, ang sinasabi niya, hindi ko naman pwede pirmahan yan kasi ang asawa ko, kasama ko, may pribado na buhay ang asawa ko, hindi ko pwede kontrahin. Yan ang sinasabi niya. So, but then, the problem is, nagkamali ata si Duterte kasi po, nung tiningnan po ang mga bank accounts niya, hindi kasama yung asawa niya. Pero baka kasama si Sheleito Abansin niya. Yun po yung sinasabi ata niyang asawa. Pero hiwalay, sa listahan naman ni Trillanes, hiwalay po na account number ang kay kay Sheleito Abansin niya. So ngayon, ito na nga natin ngayon ang tanong, sagutin natin isa-isa ang tanong. Okay, ang tanong, sino ba talaga may-ari ng account na yun? Okay? Ang account na yun, ang istorya na yan, nung mag-umpisang election noong 2016 ay pinakita na ni Mr. Trillanes yan. At ang pinakita, hinamon niya na si Duterte nung araw na tumatakbo din si Trillanes noon na bilang isang vice presidente.
Nagkahamunan pa kasi sila doon, kung matandaan nyo, makikita din sa BPI na bangko doon sa Julia Vargas sa may Ortigas Center. Tapos sumipot si Trillanes, pero ang kay Duterte, ang sumipot yung abogado niya na si Palito, si Attorney Salvador Padelo. So, tapos may pinirma nga, pero malabo. Lahat kumbaga yung dirty tricks ng isang abogado, yan po ginagawa niya. Eh siyempre, kahit nagdadisbar ako, abogado ako, kabisado ko diskarte ng yung mga diskarte ng mga pautot. 'Di ba? Kunwari, papaano ka? Mga pautot. So, iyan ang una po na indikasyon sa tinatawag na Solomonic wisdom. Ano ba talaga ang basehan mo? Kasi wala ka makitang ebidensya na papel. So, ano gagamitin mo ngayon para na ebidensya para sabihin mo na magkaroon ka ng conclusion? Ang aking conclusion dito, si Duterte, totoo yun sinasabi ni Trillanes. Ngayon, kung isasama mo dyan, sabi ko nga kanina, pati yung kinita niya sa ngayon ay hindi po bababa sa 12 billion pesos ang naipon niya na sa hanggang ngayon. Yan po yung katotohanan sa buhay nitong nangyayari sa atin. So, unang indikasyon yan, yung pag-atras abante, pero sa totoo, umatras na sa hamon na pipirma. Ang katotohanan ng buhay ay ayaw niyang pumirma. Yan po. Kunwari, nagdadrama-drama na lang siya kung ano, may kondisyon kunwari na maghikog. Kasi sa salitang Cebuano, ang hikog, yan pong ibig sabihin yun ay magpapakamatay. Yan ang ibig sabihin. Ang hikog, magpapakamatay. So ngayon, kung ganun ang diskarte niya, ano mangyayari sa atin? Eh di, talaga para kung magugulo ka lang kung para sa kanya o hindi. So anyway, ang tinatanong lamang natin dito, conclusion. Number 1. Number 2 ay ang katotohanan na no less than sa iyang pinaka-close na tao, hindi niya tinanggi na si SPO3 Arturo Las Cañas ay kanyang naging tao. Hindi niya tinanggi sa kabila ng lahat ng katotohanan na nagsasalita ng masakit na mga salita si SPO3 Arturo Las Cañas na sa pagtuturo kay Duterte na siya ang kanyang amo at siya ay isa sa mga killer ng DDS ay hindi makatanggi si Duterte. Ibig sabihin po ay talagang na-establish na natin na si Mr. Arturo Las Cañas ay alam niya ang buong pagkatao ni Duterte at hindi natin pwedeng sabihin na nagsisinungaling siya kung may sasabihin siya patungkol kay Duterte. Ang isa sa mga sinabi ni Arturo Las Cañas ay yung si Duterte ay anong nangyari ito? Si Duterte po ay nakakitaan niya na nagpapakamatay. Siya mismo ang isa sa mga inutusan na patayin yung 5 na construction worker na gusto, nagalit doon si Michael Yang at nakita ng 5 construction worker ang tinatawag na laboratorio ni Michael Yang sa panahon na yon. So, kung nakita ng mga tao na yon at si Arturo Las Cañas mismo nakakaalam kasi silang inutusan para patayin yung mga construction worker. Lo and behold, pinatay. So, wala ako pong katwiran para sabihin na hindi maniniwala kay Arturo Las Cañas. Nasa kabila ng katotohanan, talagang dapat ako maniwala sa sinabi ni Arturo Las Cañas. Sabi ko nga una, dikit siya doon. Lahat, bakit ako maniniwala? Pangalawa, maliban sa hindi siya itinanggi ni Duterte na kanyang sariling tao, ang lahat po ng kwento na ginawa ni Arturo Las Cañas ay napaka-detalyado. So kung hindi mo alam, hindi ka makakadetalye. Number 2,
kung magsalita po tuloy-tuloy, ay walang patid. Number 3, ang pagdugtong-dugtong niya ng bawat detalye ay hindi kumukontra-kontra. Bagkus, tumutugma. Ang tawag niyan sa English, logical and coherent. Sunod, wala pa siyang pag-alinlangan, straightforward kung magsalita. At pagka sunod na, sabi ko, detalyado, yan ang mga badge o di kaya indikasyon na ang isang testigo na nagsasalita ay nagsasabi ng totoo. Nakita ko naman siya, ilang beses siya tinanong sa mga interviews at sa Senate hearing, nagsasalita siya na nung huli, kasi nung una, tinanggi niya. Pero nung huli, nagbago siya ng isip. At talagang credible si SPO3 Arturo Las Cañas. Sunod, klaro na pinatay ni Arturo Las Cañas ang dalawa niyang kapatid na sa droga. Yan ang nagpapakita na sa kanyang katapatan kay Duterte. So kung ganon, wala ka ng duda para sabihin mo na ang lahat ng sinabi ni SPO3 Arturo Las Cañas ay totoo na si Duterte ay tawag niya drug lords of all drug lords. Okay? The king of drug lords, the superman of drug lords in southern Philippines. At kasunod pa niyan, marami pa siyang ginikwento na samahan nila na siya pangang inutusan para patayin si June Porras Pala na isang matindi pa kay Percy Lapid yun kung bumanat. Pagkatapos kasama niya yan ni June Pala si Duterte noong araw at nang lumalaban sila sa NPA. Yun tinatag na alsamasa noon. Kaya hanggang sa huli na nawala na yung mga NPA doon sa Davao. So, nevertheless, ano pa bang ibang kumbasihan para sabihin ko na totoo yung sinasabi ni Antonio Trillanes? Ang katotohanan na may pera na na-produce at hindi naman kayang gagawin ng isang tao sa kwento-kwento lang, maglalagay ka ng napakaraming number sa isang account numbers at maglalagay ka pa ng address. Tumugba po, ang address ay yung kay Basti pa na address ang nangyari. So ngayon, at tumugba rin ito sa mga kwento ni Asierto na si Michael Yang ay nakikitaan niya sa kanyang intelligence reports na sa kanyang pagsusurveillance kasama si Michael Yang na isang konfirmado niya rin na drug lord. Nagtugma sila, hindi naman sila nag-usap ni Arturo Las Cañas, pero nagtugma sila. Next is, ang kasama pa rin dyan, si Sammy Uy, na hindi masyado binabanggit, pero sinasabi ni Trillanes na kasama si Sammy Uy ni Michael Yang. At si Michael Yang, ang kasama nito, tinuturo naman si Alan Lim. Yun si Lin Wishong, na asawa ni Rose Dono Lim, na tinuturo na siya po si Alan Lim, na member din, kasapi din ng mga sindikato nila. So sa ngayon, kasama din po siya sa Farmally. At ang mga Farmally, sila ni Michael Yang at saka si Lee Wishong ay bumili ng 1 bilyon na property doon sa Dubai. So ang kinita nila na sa droga at saka kinita sa Farmally ay dinala nila doon sa Dubai. So, kasama nila dyan, ito si Charlie Tan din. Si Charlie Tan, ito yung binabanggit ng testigo na si Jimmy Guban, na yung nakakulong sa Bilibid, na pinatawag ng Quadcom at nagsalita siya, tinuturo niya, is si Benny Antiporda, tsaka si Paul Gutierrez, ay pinagalitan at binantaan pa siya na patayin ng kanyang mga pamilya kung babanggitin ni Jimmy Guban na ang mga kasapi o kasama sa mga droga ay si Duterte, si Pulong at saka si Man Scarpio na asawa ni Sara Duterte.
So, yan po, lahat yan, pag ipunin mo, ang tawag namin dyan ay totality of evidence principle. So, pag pinagsama mo lahat yan, at wala po akong nakitang dahilan para magsinungaling si P.O. Trilas Cañas. At bakit naman siya magsisinungaling? Gagawa siya ng kwento at maglalagay siya ng kadilikaduhang sitwasyon para sa sarili niya, papatayin siya. So bakit ba niya ginawa? Hindi siya natakot na papatayin. Ibig sabihin, ang panglaban lamang sa mga ganong sitwasyon, tumatapang lamang ang tao kung kanyang hinahangad o hinahanap ang katotohanan. Kagaya po sa akin, malugod kong ipinagmamayabang at hindi po ako natatakot at hindi po ako nagbibiro, hindi po ako nagyayabang para sabihin ko na ako ay may angking talino at angking tapang. At isasama ko yun sa paghanap ng katotohanan, pag tatlo na yan magsasama, tapang, talino, at pagiging totoo, wala na tayong hanapin pa. Uunlad po tayo. Yan lamang po ang aking maialok sa aking mga kababayan kung bakit ako ay namimilit na tumakbo ng pagkasenador. Samantala, ako naman ay hinaharangan ng kumilik. At hindi ko na babanggitin, siguro ilang ulit ko na nasabi na kung bakit nila ako hinaharangan ay dahil ilang beses, megit 20 ko na sila beses na tinira sa vlog na yung kanilang pagsisindikato sa Smartmatic, pagsisindikato sa Miro kung saan sila sinuhuran ng 1 bilyon ayon naman sa ebidensya na pinakita ni Dan Marcolita. Okay. Sa ebidensya, naniniwala ako sa ebidensya ni Dan Marcolita na isa ring kapwa ko na tumatakbong senador na naglabas siya ng katibayan na nagdeposito sila ng tig $100 sa 2 account numbers na nasa Cayman Islands. At nang dinepositohan nila, tig $100, naglabas ito ng resibo na nagpapangalan na ang may-ari ng account ay si George Erwin Mujica Garcia at may address pa na sa penthouse dito sa Pilipinas. So, ang tanging depensa lamang ni George diyan is hindi daw siya pumunta ron. Well, nakalimutan nata nila na meron na po ngayong mga bangko na pumapayag magbubukas ng account na kahit online. Kagaya sa akin, nagbukas ako ng aking BPI account. Nagbukas ako ng aking Union Bank account na online lang ako. Na hindi naman ako pumunta sa lugar ng bangko. So, nagsumiti lamang ako ng aking ID, perma, online. Pinakita ko lang. So, ibig sabihin, siyempre, later on, pag pumunta ako doon, magsusumiti ako, mapapakita ako ng actual at sa aking litrato. Pero ang puntos ko dito, pwede ka magbukas, habang nakabukas ng account mo, nagdedeposito ka na. Ganun po nangyari. So, ibig sabihin, hindi pwede sabihin ni George Erwin Garcia na dahil hindi siya nakapunta sa Amerika o sa Cayman Islands, ay imposibleng sabihin na wala siyang account. So, ang isa sa mga paiyak-iyak dyan, umiiyak na walang luha, ay si Commissioner Amy Pirolino, ang Pulokyo. Na kuno, sinira daw kuno ang kanilang puri na dahil sa aligasyon ni Dan Marcolita at saka ni dating Congressman Edgar Eresi na sila ay tumanggap ng suhol na 1 bilyon mula sa Miro, South Korean company, kapalit ng pagpapanalo sa bidding na magsusupply sila ng tinatawag na vote counting machines. So, binabanggit ko yan para sa ngayon, ipapakita ko na sa inyo ngayon ang isa pinakamatinding ebidensya na si Duterte nga ang may-ari ng account na yun ay yung kanyang deposit slip na dineposito nila kasama diyan actually nagdeposito si Trillanes. At so kung makita natin yung deposito na dineposito sa BPI. Okay? So ito ngayon ang deposito, ipapakita ko sa inyo.
Ito ha. O ito. Ito na. Pampapaw. Ito yung deposito ng bank account. Okay ha? Okay. Ayan. So nakita nyo, BPI yan ha. BPI. Tapos makita mo, ang dineposito ito noong April 28, 2016. At dineposito ito ng 1:24 ng hapon. Ang dineposit nila 500 pesos. Ang nakapangalan, Rodrigo Roa Duterte o Rodrigo Roa Duterte and Sara Z. Duterte. So lumalabas na binigyan sila ng tumugma yung account number na 002433 069539 na may totoong account yan. At bakit totoo? Kasi tinanggap ang deposito at naglagay pa sa resibo ng pangalan kung sino may-ari ng account. So, yan po ang katibayan na isa, bakit na si Duterte talaga ang may-ari ng account na yon. So, in the same manner na ganon din ang ebidensya nila na Marcolita para patunayan na si George Erwin Mojica Garcia ay talagang may bank account doon sa Cayman Islands. So, iyan po ang patotoo. So, ngayon, ladies and gentlemen, siguro, alam nyo na ngayon na talagang totoo na may account. Iyan po ay nagtutukoy lamang sa kinita nung panahon na siya ay mayor pa lamang. At si Sara Duterte ay naging vice mayor niya. At lumalabas, isa sa paborito niyang anak at talaga si Sebastian kasi 40 million. At paborito niya ring asawa, si Hanelit, kasi may mga laman, malaki din ang laman ng bangko. No? So, ganon, ibig sabihin, kung meron man yan, meron. Ngayon, bakit meron siya ganon? Ang tanong, ang sagot lang dyan is, kasi talagang iyan po ang katibayan na siya involved talaga din sa droga. So, ladies and gentlemen, so, ang tanong ngayon, paano mapatunayan? Okay? Isang paraan sa mapapatunay kung dokumento ang pagbabasihan. Kasi kanina, pinatunayan ko, base lamang sa ugali ng tao, sa reaction ng tao, kung ano kung meron, kasi kung bakit ka takot, ibig sabihin, totoo. Kasi takot ka eh, may labas eh. Yan ang prinsipyo ng ebidensya that he who withholds evidence is presumed to be damned by evidence when evidence can only be produced. Ang evidence pinag-usapan natin dito, yung mga bank accounts. Kung sino ang nagtatago ng bank accounts at ayaw ilabas, ay siya po ay nagsasabi ng kasinungalingan para sabihin niya na hindi totoo na may bank accounts. Yan ang tawag dyan. So, ngayon, napakita ko ng bank account. No? Ang isa pang problema ni Duterte dito, di ba nanakot si Duterte, sasampa siya ng libel case kay Trillanes. Ang sagot ko rito, yun po ay maling-mali ni Duterte. Bakit po? Abogado man ka, di ba? So kung abogado ka, ay alam mo kung anong sitwasyon. Kung ikaw pa piskal, kung kumasok ka ng libel, gusto mo patunayan na hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes. Ngayon, paano mo mapapatunayan na hindi totoo si Trillanes sa kanyang pinapakita mga bank accounts? Mapapatunayan mo lamang yan, isa lamang ang paraan. Ipasabina mo bangko at magbibigay ngayon ng sertifikasyon at titistigo ang bank managers. At sasabihin niya, hindi po totoo yan. Ito pong record sa bangko. Wala pong Duterte dyan. Ngayon kung meron, kung ipatawag ni Duterte, taob si Duterte. Pero ang problema, kung fiscal siya, dapat alam niya na hindi po pwede magsampa ng libel case sa sinumang tao na nagsasalita sa
committee hearing ng Kongreso o ng House of Representatives o ng Senate of the Philippines. Kasi lahat po ng sinabi sa loob ng hearing at mga dokumento ay protektado ng batas natin. Ang tawag diyan, absolutely privileged. Hindi pwede na na nasaklawin ng libel. At dahil ang pakay ay ay kailangan ini-encourage o hinihikayat ang mga tao na huwag matakot magsalita para kasi kailangan namin ng katotohanan kaya dapat magsalita. So para hindi matakot, tinanggal po ang parusa na libel. Yan po ang prinsipyo ng batas. So ngayon, ganun din, kung sa korte mo sabihin, halimbawa, pumunta sila sa korte, hindi na pwede kakasuhan ng libel kung sa loob ng korte at gagamitin sa pagsasampa ng kaso. Ngayon, halimbawa, sabi ko, hindi pwede kumaso ng libel si Duterte. So anong pwede niya ikakaso? Pwede po siyang kumaso ng perjury. Ibig sabihin ng perjury, panunumpa sa kasinungalingan. So nanumpa si Trillanes doon sa Quad Committee bago siya naglatag ng kanyang ebidensya. Nang ibig sabihin, pinagkakatawanan niya ng lahat na sasabihin niya at lahat ng dokumento ipapakita niya ay totoo. Kung hindi po totoo, siya po ay makakalabuso. So ngayon, tanong, pwede bang kasuhan ni Duterte ng perjury si Trillanes? Sagot, opo! By all means, pwede niyang kasuhan. Ang problema lamang po ay kung mananalo si Duterte. Ano ang sitwasyon ngayon? Kapag kinasuhan niya si Trillanes ng perjury sa korte, mapipilitan si Trillanes magdedepensa sa kanyang sarili. Isa sa mga karapatan ni Trillanes bilang akusado ay yung ipapatawag sa korte ang lahat ng klaseng ebidensya na pwedeng gamitin niya na depensa para sa kanya. Yan po ang tinatawag na nandoon po yan sa Section 12 ng ating Article 3 ng Constitution na nagsasabi, the accused has the right to demand the production of all evidence in his defense. So ngayon, pag pinatawag na ni Trillanes, hingin sa korte, utusan ng BPI, Bank of the Philippine Islands, na ilabas ang sertifikasyon kung totoo ba o hindi na may bank account si Duterte. Tapos ang laban. Isa pa na pwedeng ikakaso ni Duterte, yung pwede siyang kumaso na paglabag ng bank secrecy law. Doon, Paul si Duterte doon. Doon, nagiging lumalabas na bobo si Duterte. Bakit ko nasabi na lumabas siya bobo? Di ba sabi mo wala kang bank accounts? Di ba? So ngayon, pag sinabi mo na walang bank accounts, bakit mo ngayon kakasuhan ng paglabag sa bank secrecy law si Trillanes? Wala naman palang account eh. Ngayon kung sinabi mo na dahil kakasuhan mo siya sa bank secrecy law, ibig sabihin, meron ka bangko, totoo. Meron kang bank accounts na totoo. Yan po ang nangyari dyan. Mr. Duterte, you are a fiscal, but you are not a good fiscal. Yan ang problema sa iyo. Kumbaga, kung sa school pa, bulakbol ka nung nag-aral ka. Di ba, bago ka gumraduate sa San Beda College of Law, may binaril ka na kaklase mo. Buti na lang hindi napatay. Kaya kung namatay yun, hindi ka nakagraduate. Ganun po yun ang historya niya. Kasapi siya sa Lex Taliones na fraternity at nung siya naging presidente, halos lahat na lang na puesto ay ilalagay niya mga kasapi, mga brad niya at sa mga Lex Taliones. Inappoint niya pagka ombudsman sa si Lex Taliones niya, brad niya na si Samuel Martires. Ayun. Yan ang napapasama sa bayan natin, yung brad system. Kasi yung brad system, maraming mga brad na judge, lalapitan ng isang brad na abogado, mananalo sila kahit mali-mali. Yan ang problema po sa atin. So, ang hinihiling ko lang, papakinggan nyo muna uli yung aking kanta. Para itong kanta po, magiging official ko na ito na anthem sa aking programa. Binuo ko po ito. Ako po nag-compose niyan.
Buksan mo ang puso mo, bayan ay may pag-asa pa. Susi ay baguhin lang, sistema ng hustisya, sistema sa daang taon na niloloko, inabuso. Naisilang ang rebellion dahil sa mga abusado. Nagalit ang mga Muslim dahil sa diskriminasyon. O Diyos ko, Tara na po, babaguhin natin ang ating bayan. Gamitin natin ang tapang, talino, at katapatan sa katotohanan. Tara na! So yan po ang aking national anthem dito sa aking programa. So ngayon, magbabasa-basa muna ako ng si Music Lover, Ma'am Maricoy, Music Lover, kayo kapag hindi sinampa ng libel case ni Wang Busi, Gong Di, si Trillanes, totoo ang aligasyon nito na may pera sa bangko si Wang Bu. So walang duda, sabi ni Antonio Lampa, si Melchor Habalde, kung kayabangan punong-puno si Digong, best dramatic actor daw, tatay niya, sabi ni Clara. Paul Fool, siya ay isang fixed call. Fixed call. Si Maricoy, Sir Music Lover, good evening. Salamat po. Tapos si Omom Reacts. Tapos si Maricoy, Emilis Yuson Romero. Good evening. Rodolfo San Jose. Francisco Antonio Mabunga. Mary Grace Piatos. Si Mary Grace ay Mary Grace, ang Mary Grace po na restaurant ay hindi nagsisilbi ng piatos. Kaya kung pumunta ka ron, magdadala ka ng piatos. Doon ka kakakain. Tapos Melchor Habalde, ganda ng mga paliwanag mo, Attorney Kausing. I'll campaign for you. Vote for Toto, for Senator. Salamat po. Tapos Maximo Dakaya sa Cora 35. Maymay. Maximo Dakaya sa Cora 35. Tapos si Manso Beach Resorts. So, Music Lover, Maymay, Francisco Antonio Mabunga, Plunder, Takot, Hildy Jacinto, Maximo Dakaya, Boni Manabat. Okay, sino pa? Si Liz, kailangan pa ng Social Security number po pag US Bank. Hindi isa sa US Bank, isa Cayman Island eh. Okay? So, ngayon, kung hindi ka naman hindi ka naman citizen ng US, iba naman ang documentary requirements mo. Philippine identification documents ang gamitin. So, si Modesto Crescencio, Maximo Dakaya, Vene Lamela, Emilda Talaugon, Maymay, Napoleon Bonaparte, tapos Jelly Robles, Erlinda Sarmiento, Joel Caliguan, Rizalina Ansino, Raymond Bueno, Didiis Maylandos, Nini Oka, Joel Caligunan, Binben, Judy Dadagon, Jody Dalagan, Music Lover, Romel Garcia, si Capri Cornine, Regine Ford, Music Lover, Judy Spirito, Rebecca Grate, Roberto Condo, Judy Spirito, nakarecord lahat ng sinasabi mo. Pwede ka i-report sa ginagawa mo dahil naniniwala ka sa sabi-sabi at sa kaka mo. Tandaan mo, naka-record lahat. Ano kung naka-record ka, masok ka. Welcome. Huwag mo kong takutin, John. Expert mo ako sa libel law. Hindi mo po, lahat ng libel ni Percy Lapid pinanalo ko. Okay lang yun, John. Malay mo, baka naman magbago isip mo, tulungan mo ako. Sa kakampanya mo na lang ako. Ha?
Ay, sarap ni Porde, hindi kaya ko sabihin yan. Nagkataon na wala ako sa tabi niya. Huwag mo sabihin na takot ako. Amy Bartolome, George Tres Maria, Vinben, Jasmine Celso, Marilo Baluyot, Baby Guillermo. Sige, pagbigyan natin ito si Jude Espirito. Hindi ko alam kung kamag-anak ka pa naman sana ng kaibigan ko na si Atty. Luke Espirito. Si P. Simon Ugano, Sunny Day, Vinben, Jasmine Celso, Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Amazing iyong testimony of Trillanes. Chupan Brusba, bahala na po taong bayan kung ibubuto pa nila yung maling tao. Tapos, sino pa? Si Mariam Gime, daming sinasabi, kahit anong pinagsasabi mo dyan, hindi ka po kapanipaniwala. Walang problema kung hindi ka maniwala sa akin, Mariam Gime, it's up to you. It's your own loss. Tumulong ka na lang sa pag-unlad ng ating bayan at dalhin mong iyong kaisipan sa kung anong tama, hindi sa iyong paniniwala. Kaya bawal po sa bayan natin ang mga loyalistang BBM, loyalistang DDS, kasi sa mga loyalista, nasisira ang bayan natin. Alam niyo na nagnakaw, pumapatay ang inyong mga inidolo, binubuto niyo pa rin, di ba? Ganun lang yan eh. Kung yung mga ninanakaw ng mga Duterte ay napunta sana sa mga nasalanta na Bagyo, lalo yan kung ay problema nito, pare-pare sila nagnakaw. Pati si Saldico, nakita ko pumunta doon, si Romualdez, akala mo bida dumating sa Bicol. Kasama pa din si Salceda na congressman. Ay, mga ninakaw nilang pera ng bayan. Jeneline Rosario, Marian Gime, ano ba yan, Trililing? Wala, Trililing lang tawag mo, pero mas maayos ang utak ni Trillanes kaysa kay Digong Duterte. Joel Gabo, talawan si Duterte, ibig sabihin talawan, takot, duwag. Rural Living, good evening po, Engineer Toto, ibubuto ko po kayo. Salamat po, All Walks of Life Vlogs, si Andy Hanya Rojas, maayong gabi. Dynamic Force, tapos si Iwatani Japan, magandang gabi po. Helen Baguio, good evening po sa bago nating senador, Toto Kausing. I enjoy Farming TV, Peter James Udtuhan. Sa Paniki, Tarlac, Arno A. Senator Taamo, si ang dapat butuhan. Okay. Si Maayong Gabi, si kapatid, si Junet, Marlando Resco, Bogsy Cruz, tapos si Regine Ford, Helen Baguio, Chris Manicad, Alhiane Aluha Angel, Nelson Lirio, tapos Senator Toto, ibubuto ka namin ng aking pamilya. Salamat po. Dynamic Force, Ferdinand Palion, John Reyes, kampanya ko po kayo. Salamat po. Tapos okay, Domingo Ligario, Mar Barbas, okay. Jomel Bautista, sino pa? Si Dynamic Force, Wilcagbay, Isabelo Banyaria, Mel Yanga, si Andres Efren, Rillion, Celerio Kaluwag, Ara Resente, si Diamond Sky Power, Jollibee, Orlan Sabay, Kusain Abato, Dynamic Force, Ago Gonzales, kung may tunay na ebidensya kayo, dalhin ninyo sa korte. Hindi na kailangan dalhin sa korte kasi idadalhin na sa korte ng Quadcom. Makakasuhan na yan. Ang hinihingi nyo, you can receive. Anong problema sa inyo kasi sarado ang mata nyo. Kaya kasabi na sa Sound of Silence, no one dares disturb the sound of silence. Kasi ayaw nilang ayaw na pakinggan yung mga salita na totoo. Bibian Sarimo, Tolitz Danukon, Julian Garcia, Fernando Rafael, Omom Reacts, John Kabinbin. So, okay. Sino pa? So, Amado Miranda, Maricoy, Rogelio Tapado, Ramon Gloria, Antonio Lampa, si Music Lover ulit, no? Tapos si Joe Lao, maganda salamat po. Rene Raganas, Amado Miranda, Joey Castillo. Okay? Tapos Maximo Dakaya, Erwin Varela, Alberto Alejandro, Edwin Bizon. Tapos Ronnie Pascual. Ay, musta na po? Bustoto, si Ronnie. God bless, miss you na po. Okay, magkita-kita tayo ulit. Baka mapunta
Pampanga, iti-text kita. Gugong Senator Toto Kausing, Iwatani Jan Engineer Alixto Almonte, Edwin Buison, Merjan Destresa, Engineer Kausing, sabi ni Iwatani. So, Nonis Sabiner, Carlito FRC, Alex Ulin, Boy Tigasin, Boy Tigas, si Polo Carpio, si Joel Garcia, Belio Mabato, Edwin Bison, si Socorro Loseño, tapos si Carlito Arce, so Art Conuelo, Leo Jerez, Epen de la Rosa. So ngayon, maraming salamat sa inyo, no? Sa mga Pilipino na nandiyan sa Japan, Konbanwa o Yasumi. Tapos sa mga kabsat ko na imbang Arabi, sa mga Pangasinense, Maabig o Masantos Silabi, sa mga Kapampangan, Maya Pabengi, o sa mga Ibaloy, sa mga Mapting nga Idabi, sa mga Kankani, Gawis ay Labi. So sa mga Tausog, Marayaw Dum, sa mga Surigao-non, Maradyaw nga Duyom sa inyong hurot. Sa mga Cebuano, maayong gabi sa inyong tanan. Sa akong mga higala o mga igagaw sa akong asawa diha sa Bohol o asa sa Digikan, maadyong gabi. Ninja ramo patay ninyo. Tapos sa mga Waray, maayong gabi, maupay nga gabi. Sa mga Ilonggo, maayong gabi. Sa mga Karaya, parang ang Karaya parang kapampangan na salita eh. Sabi ng mga Kapampangan, Maya Pabengi. Sa mga Karaya naman salita, Mayad nga gabi. So, andyan lamang tayo. So, magandang gabi po. Digong Duterte, malapit-lapit ka na.